A blessed day to everyone. I am Alyssa Sendon and welcome again to day 75 of 365 Daily Devotion with Bible Character Edition. At ngayong araw nga po ay February 13, 2026 and yung character naman ngayon na pag-uusapan natin ay patungkol kay Moses. So sino ba si Moses? By the concept of Pastor Russell. Moses, Prince of Egypt who chose God's people. So Moses was born at a time when God's people were suffering as a slave in Egypt. Pharaoh was afraid of them, so he ordered that Hebrew baby's boy be killed. God protected him and placed him in Pharaoh's palace. He grew up as a prince of Egypt with power, comfort, and honor. He could have enjoyed an easy life, but when Moses grew older, he made a hard choice. He chose to stand with God's suffering people instead of enjoying sin and riches for a short time. Moses believed God's promises were more valuable than Egypt's treasures. This story teaches us that faith means choosing God's way even when it costs us something. And now, para naman sa ating scripture reading, ito ay mababasa natin sa Exodus 2 chapter, ito po yung Exodus chapter 2. And eto nga sa verse 1 and 2, ito yung pagkapanganak kay Moses, the birth of Moses. Now, a man of the tribe of Levi married a Levite woman. So, si Moses po ay nanggaling doon sa lahi ni Levi. And si Levi po, ito po, isa po sa tribe, mga tribong mula kay Jacob. Ito yung anak, isa sa anak ni Jacob. And she became pregnant and gave birth to a son. When she saw that he was fine child, she hid him for 3 months. So, tinago nga po itong si Moses. At nung moment na hindi na kayang itago itong si Moses ay yung magulang niya ay pinaanod siya sa river. At doon naman sa river, nakita siya ng anak ng Pharaoh, yung princess nga po, na siya namang nagkup-kup dito kay Moses. And luckily, yung nagkup-kup sa kanya ay pinaalaga siya. Hindi niya alam na yung pinaalagaan niya yung nurse na kinuha niya ay yung mismong nanay ni Moses. So, ang nangyari, ang nag-alaga pa rin kay Moses ay ang kanyang tunay na ina. And bakit nga ba sa Levite or si Jesus Christ ay hindi nagmula dito kay Moses, instead doon nga kay King David? Kasi 'di ba, Levite people, they were assigned to prepare the way of Jesus. Ito nga, si Moses, isa siya sa mga taong magpe-prepared ng way for Jesus. And Jesus, which will came from the tribe of Judah, kasi si Judah ay siya po yung pinangakuan na sa kanya ay magmumula ang mga hari, lalo na si Jesus Christ, kasi si Jesus Christ, siya yung King of all kings, kaya namanggagaling siya sa tribe of Judah. And now, para naman sa ating katuruan, 3 teachings and 3 things about Moses. Though marami tayong magagawang devotion about Moses, dahil hindi lang ito yung mga meron sa buhay ni Moses, but let's talk the point number 1. Moses' birth foreshadow the coming of Christ. Foreshadow, ibig sabihin ito yung clue or hint na binibigay of the coming Messiah. Sino ang Messiah, ano ang gagawin ng Messiah, at ano ang Messiah. So, yung pagkapanganak kay Moses, it just a foreshadowing of Jesus Christ. In the birth of Moses, yung panahon niya, lahat ng bata ay pinapatay. And that's also a clue kung babasahin natin yung birth of Jesus. Yung pagkapanganak ni kay Kristo, ang mga bata noon ay pinagpapatay rin. And everything on the Bible from Adam up until the last chapter in the Old Testament, it all a foreshadow of what will happen or what will Messiah do at ano yung mangyayari sa kanya. Especially sa mga sacrifices. It just foreshadowing of coming Messiah. People back then, nag-aalay sila ng tupa. And alam naman natin, babasahin natin sa New Testament, si Jesus Christ ay tinatawag din a Lamb of God. Ito nga po ay tupa ng Panginoong Diyos. Sa Diyos, para sa paglilinis o ginagamit yung tupa is sinasacrifice yung mga tupa para sa paglilinis at kapatawaran nila ng mga taong nagkakasala. And Jesus' crucifixion, siya yung ultimate sacrifice, one in all generation para sa
kapatawaran ng lahat. Yung sacrifice na ginawa ni Jesus, kumbaga siya yung lamb na isinugo, na isinacrifice para sa kapatawaran at paglilinis ng buong tao, buong generation ng sangkatauhan. And pangalawa, Moses grew up with a strong sense of justice. Ayun nga sabi sa Exodus 2 verse 11 to 12. One day, after Moses had grown up, nung lumaki na siya, he went out to he went out to where his own people were and watched them at their hard labor. Pinanood nila kung paano sila nagtatrabaho na pinupwersa. He saw an Egyptian beating a Hebrew, one of his own people. Yung kalahi niya ay sinasaktan ng Egyptian. Looking this way and that and seeing no one, tumingin siya sa paligid niya at wala siyang ibang nakita, he killed the Egyptian and hid him in the sand. So pinatay niya, kung makikita natin dito, merong hard temper itong si Moses na umabot nga doon sa pagpatay. Hindi natin sinasabi na tama ang pagpatay, pero ayun yung sense of justice na naramdaman ni Moses. Kahit na si Moses ay prinsipe ng Egypt, umiral sa kanya yung sense of justice. Lalo na nung nakita niya yung kapwa niya Hebrew ay inaabuso. And marahil, ginamit din to ng Diyos, itong sense of justice ni Moses para gawin siyang leader ng tao ng Panginoon. Though itong si Moses ay doubtful sa kanyang sarili, babasahin natin yung Exodus, maraming doubtful siya sa kanyang sarili, but still, God chose him. Pinili pa rin siya ng Panginoon. And pangatlo, para sa ating katuruan ay Moses was unqualified and yet qualified. Though si Moses, that time siya lang yung Hebrew na may educational background, kaya masabi natin, qualified pa rin siya kasi may pinag-aralan siya dahil nga inampun siya ng prinsesa ng Egypt. But si Moses, napaka-reluctant, unwilling, kumbaga kung babasahin natin yung Biblia, marami siyang reklamo sa Diyos. Dami niyang, wag na lang po ako Lord kasi hindi nga po ako magaling magsalita, hindi ako marunong makipag-usap. But God still chooses him. Dahil si Moses, meron siyang speech impairment. Kumbaga, hirap nga siya magsalita. Hindi siya sanay makipag-usap sa mga tao at meron siyang hard-tempered. But in God, walang disqualified, walang unqualified people because He who calls you will also be the one to empower you. Siyang tumawag sa'yo, siya ang magpapalakas sa'yo. Kahit gaano mo pa kababa tingnan yung sarili mo, when God put you on a situation, kung nasan ka man ngayon, siya ang magpapatagumpay sa'yo at hindi yung mga sarili nating gawa. And now, paano naman natin ito mai-apply sa ating mga buhay? Number one, the birth. Birth, live the reason you were born for. Every character in the Bible, may purpose sila. Each of them, pinapakita nila si Kristo mula sa kanilang buhay. Moses, the deliverer, which is si Christ, the deliverer. Si Joshua, the conqueror. Ganun din ang Diyos. David the King, at ganun din si Jesus Christ, and so many more. At ganun din tayo dapat. The reason we live is to embody Christ. Dapat ipinamumuhay natin yung pinakita ni Kristo sa kanyang buhay nga rin doon sa gospel. And ipinanganak tayo for a reason at hindi nung simula tayo ipinanganak na at nagkamuwang tayo ay tayo yung gagawa ng sarili nating purpose at direction. In fact, hindi pa tayo pinapanganak, may plano na at purpose sa atin ang Diyos. At ayun, and that's something you have to discover. Again, hindi ikaw ang gagawa ng sarili mong purpose dahil meron na mula sa Diyos yung purpose mo. May plano na sa iyo ang Diyos. And all you have to do is to discover it at ipamuhay. And pangalawa, justice. Be a person of fairness and justice. Huwag tayo maging mapanglamang sa kapwa natin kahit na merong opportunity na pwede ka namang lamang. How can we become the person of fairness and justice? Like Moses, hindi dapat natin tinotolerate yung evil work. Hindi natin hinahayaan maging normal. Though pwede naman, since prinsipe naman si Moses, pwede naman niyang hayaan na sinasaktan yung kapwa niya Hebrew. Pero he doesn't tolerate that kind of action, yung evil work nga na ginagawa sa kanya sa kapwa niya Hebrew, yung mga Egyptian nga. Kasi kahit pag naging habit yon,
kung naging habit ni Moses yon, it can be a culture and your family na rin kung sa atin. Kung yung evil work ay tinotolerate natin, maaari din yung maging a culture, lalo na sa pamilya natin at magiging masama na rin ang bawat kilos natin. Kaya mabuti pa na tayo na lang ang malamangan kaysa tayo ang manglamang. At pangatlo, mission. Present yourself as willing and available. Kahit mahirap o pinangungunahan ka ng kaba, when God put you there, anumang sitwasyong naroroon ka, God is calling you there. May mission ka and so present yourself as willing and available. Every morning, pagising natin sa umaga, submit yourself agad sa Diyos. Lord, kahit mahirap, gamitin niyo ako. Hardship doesn't matter. What matter the most is that God is there and He will empower you. And remember, kapag tinawag ka ng Diyos, may pinapagawa, may pinagawa sa iyo, hindi yan depende sa lakas mo. Hindi yan depende sa galing mo. Bagkus, depende yan sa lakas ng Diyos, sa biyaya ng Diyos. And if you call by God, and God itself will empower you. Now, para naman sa ating reflection or pagninilay-nilayan para sa ngayong araw, why do you have to be fair and justice all the time? Or just all the time? At bago tayo magtapos, let's have a short prayer. And let's pray. Our Father in heaven, we thank you and we glorify you for today's devotion, Panginoon, na ipinaalala niyo muli ang inyong mga salita, Panginoon, mula nga sa buhay ni Moses, Panginoon. Salamat, Panginoon, at hindi niyo kami pinababayaan, Panginoon. Panginoon, tulungan niyo kami na isa pamuhay, Panginoon, yung reason bakit niyo kami dinala dito sa mundo, Panginoon. And kung panghinaan man kami ng loob, Panginoon, dahil nga po, we are unqualified person, Lord God. Help us to remember that your grace, Lord God, is our qualification, Lord God. Yung biyaya niyo, Panginoon, ang siyang qualification namin, Panginoon, na tumuloy sa inyong mga plano sa aming mga buhay, sa inyong mga pangako, Panginoon. Panginoon, help us to know you more deeply each day, Lord God. At magliwanag nawa kayo sa aming daraanan, manguna nawa kayo at sambahin ng bawat tao through our life, Lord God. Thank you again, Lord God, for every blessing, the grace you have given to us every day. Yun lamang po, in Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. At ayun lang po, I hope marami tayong natutunan at matututunan pa. See you again tomorrow for our devotion. And I pray na sama-sama sana tayong lumago para sa Panginoon. See you again tomorrow for our devotion. Have a nice day ahead and God bless.